Widow's Web, Royal Blood, at Widow's War. Tatlong teleserye na dalawang may papagkapareho, may mga pinatay, at ang mga teleserye ito ay tatlong parehas na kinaadikan ko. Magandang bagay ba yon? Well, kagaya ng mga bisyo, may mga magandang pleasure at sa isang kadalasan, nakakasama na sa kalusugan mo. Alam nyo yun, yung nasa kalagitnaan ka na nung pleasure na yon. Alam mo nang masama na pero kailangan mo pa rin tapusin. So, pupunahin ko itong trilogy na to sa kanilang mga aspeto. Simulan natin sa kanilang sarili mga storyline. Sa Widow's Web, ang bida natin ay si Elaine at nag-iispiya siya bilang katulong sa Sagrado Estate para linisin ang pangalan ng na-frame up niyang boyfriend at kilalanin din ng mga tauhan sa mansyon at alamin niyo na rin kung sino ang killer sa daan. Sa Royal Blood naman ay na-reunite si Napoy sa bastardo niyang ama para tulungan mahanap kung sino sa mga kapatid niya ang nagbabalak na pumatay sa kanya. Habang kinikilala niya yung mga tauhan doon isa't isa, pati rin yung killer, yung eventually na pumatay sa tatay niya. At ang least, pero ang the least, Widow's War, dalawang mag-ex best friend na sila Sam at George ay nag-reunite bilang sister-in-laws sa asawa nilang mga Palacios na pinatay at kilalanin din yung mga killers sa pamilya Palacios sa daan. Ang Widow's Web ang nasa panggitna ng ranking ko sa trilogy na ito. Simple ang kwento dahil nasa pananaw lang ito ng outsider na pinapanood ang mystery na mangyari. Hindi siya masyadong malalim at personal, campy, dramatic, sa tamang paraan at lahat ng nasa ending ay nabigyan ng hustisya. Pero mas ambitious ang Royal Blood. Aminin ko, sa lahat naman ng mga teleseryeng ito, yung pinaka-finale talaga yung pinaka-gusto nyong maabot. Kaya yung sinusubaybayan to. Yung twist reveal, di ko masyadong na-appreciate, hindi kagaya ng sa Widow's Web. Pero yung pinakakwento, yung sisinimulang storyline na binigay para sa ating bida na si Napoy ay na ipakita naman sa huli. Yung aspeto lang na yun sa ending yung nagustuhan ko nung una. Pero yung twist endings ng mga killers dito sa Royal Blood ay mas na-appreciate ko nung lumabas yung finale ng Widow's War na parang kinuha rin yung attempt na yon at saka mas magulo yung kinalabasan. Kaya mas na-appreciate ko yung hindi sa una di ko gustong twist pero mas maayos yung pagkagawa sa Royal Blood. Kaya para sa storyline at message na dineliver, ang pinaka-least favorite ko ang Widow's War, sinundan ng mas mataas na improvement na Widow's Web at magkadikit lang sa Royal Blood. Lightning Round, Widow's Web. Si Elaine, siya lang yung parang moral compass natin, siya lang yung sinusundan natin, siya yung outsider. Lahat ng mga nangyari sa Sagrado ay di naman masyadong personal sa kanya. Gusto niya lang maklear ang pagka-frame up na sa boyfriend niyang si Frank. Si Jackie naman ay isang Sagrado by marriage. Pwede natin sabihin siya yung mabait na sa may mga pangalang Sagrado. Nakaka-relate sa kanya si Elaine dahil nanggaling rin siya sa estado at class ni Elaine. Siya rin yung nagpapasok sa kanya para mag-espiya at matuloy yung plano niya na malinis yung pangalan ng boyfriend niya. Sa kalagitnaan ng kwento, siya ay naging widow nung pagkamatay ng asawa niya na si Alex. Si Barbara naman ay yung masungit na sister-in-law ni Jackie. Sa bandang huli, wala naman siya masyadong masamang intensyon. Meron lang siyang ego na nadami dyan. Dahil lang kasi sa pagka-interfere dito ni Jackie sa kanyang nanahimik na pamilya sa totoo lang. Si Hillary naman ay medyo tricky. Effective siya bilang nakakainis na kaibigan. Natural mo na lang siyang tatanggapin kasi may pagka-connection din siya sa Sagrado Family. Naging kabit siya kay Alex at yung mga iba-iba pang klaseng bagay. In general, masaya siyang character kahit saan siyang isulat pero mas nakakatuwa siyang panoorin at mas effective kung nagka-cameo lang siya sa iba pang installments ng trilogy na to. Like sa instance, yung appearance niya sa Widow's War kung saan yung pinakaugali niya sa Widow's Web ay kita mo pa rin na mas effective sa ganitong kalit na parte lang pati rin sa Royal Blood kahit sobrang ikli lang nung nasa Royal Blood nung role niya ron kumpara nung ginawa sa kanya sa Widow's War. Yung apat na bida dito sa Widow's Web, lahat naman sila masasaya panoorin. Kaso lang, kung masahaba pa itong palabas, sa tingin ko, hindi ko na sila i-enjoyin kung ano ba talaga sila originally. Naging sapat yung haba ng serye na ito na only 43 episodes para masabi ko na hanggang dun lang yung kwento nila. Tapos na sila. Sa Royal Blood naman ay 70 episodes lang pero kung pinapanood nyo ito sa Netflix, 35 episodes lang siya. As in, pinagsamang 2 episodes sa isa. At sapat na lahat ng yon para enjoy ko lahat ng mga tauhan dito sa mga natural nilang whiplash ng mga ugali. Masaya panoorin si Napoy bilang panganay/detective na naghihirap sa simula at bigla siyang nagkaroon ng obligasyon mula dito sa pamilyang hindi niya actually deserve mula sa kanyang royal na puso. Gusto niya lang actually magkaroon ng pamilya, mga makakasama niyang mga kapatid, makabanding niya at naghihirap siya para ipasok yung sarili niya rito.
Isa sa mga kapatid ni Napoy ay si Margaret. Siya isang sympathetic at tragic. Hindi mo siya masisisi sa pinaka-tinatago niyang deviant act na ni-reveal sa huli. Sa tingin ko, hindi ako masyadong uugat sa karakter na to kung hindi siya ginampanan ng pinakamagaling na si Rian Ramos. Si Christoph ay ang sama na nakakatuwa tuwing nakakaaway niya si Napoy. Nakakainis siya panoorin sa magandang paraan at kinarga ito ng magaling na performance ni Michael Daes. Si Beatrice ang pinaka-the best sa pinaka-most character development na napakita sa kanya. Pwede mo siya makumpara kay Christoph, pero sa huli hindi na siya naging parang body double niya. Ito ay dahil nung nalaman natin unti-unti yung kanyang backstory at saka yung unti-unting pagkaside niya sa ating moral compass na unti-unti niya natawag rin yung kuya niyang bastardo na si Napoy na tawagin niyang simpleng kuya. Sa lahat ng klaseng anggulo kung titingnan nyo, sila ay realistic na pamilya na rin. Hindi sila masyadong OA, tama lang. Sa Widow's War naman, ang bida lang dapat dito ay kila Sam at George. I mean, tingnan nyo yung title, Widow's War. Tapos ano nangyari sa kanila sa kwento, naging widow sila pareho. So para sa napresenta nila, maganda yung dynamics nila na ginampanan na maayos nila Bea Alonzo at Carla Abellana. Kung titignan natin yung mga previous na mga filmography nilang dalawa, sila ay parehas na icon sa kanilang ways. Kaso nga lang, habang sila ay tumatagal sa palasyos, nawawalan sila ng dynamics, naghihiwalay sila. Ito ay dahil naging sa direksyon ng kwento na habang patagal yung teleserye, gumugulo yung mga nangyayari at yung mga pinapakita. Na out of focus tayo sa ano ba dapat in-expect natin sa nasa title na Widow's War. Instead na punta tayo sa flashbacks sa mother-in-law ni Sam na si Madam Aurora at sobrang typical na teleserye niya. Okay lang sana kung hindi masyadong finokus doon. Okay lang na may ganong subplot kay Madam Aurora dahil may ganong subplot din sa Widow's Web at Royal Blood tungkol sa infidelity ng isang karakter or agawan ng asawa. Pero dito, lahat ng murder mystery ng serye, yung ano bang focus ito ay biglang nag-pause. Yung mystery tuloy ay hindi na tungkol sa patayan, naging tungkol sa yes or no. Si Madam Aurora ba ay malandi? Tapos nung natapos na yung subplot na yon, nagkakaroon pa rin ng patayan. Tapos hindi na nila binalikan yun parang hindi na malaking bagay Kaya ano kaya yun? Kailangan pa ba yun? Pero kung hindi to tungkol sa backstory ni Madam Aurora, masayang karakter si Madam Aurora, pati rin yung kapatid niya na si Galban. Madali kong sasabihin na kasing camp lang sila ng karakter sa Widow's Web. Pero ang teleseryeng Widow's War ay umabot ng about mga 140 plus episodes, which sa tingin ko ay overblow. Kaya yung kinalabasan, naiinis ako minsan na sa mga characters, hindi dahil sa mga isinulat sa kanila, pero kung paano na sila sinusulat, sa parang paraan ng quantity na lang over quality. Isang particular na eksena dito ay isa sa mga war na nagaganap kila Carla Abellana at Bea Alonzo ay yung agawan ng baby. Gustong kunin ni George, ni Carla Abellana, yung baby ni Sam, ni Bea Alonzo. Tapos nagkaroon siya bigla ng konsensya. Yung sobrang kakaiba doon ay pinagplanuhan niya na ito, inabot siguro ng mga 2 linggo sa pagpaplano. Tapos nung na-manage nang kunin yung baby. Hindi na kaya ng konsensya ko. Kaya hindi ko na kunin yung baby mo. Ito na Sam, ito na yung baby mo. Yan tuloy, ako saan ko tuloy yung mga writers na tinamad sila para gumawa ng solusyon doon. Sa lahat ng trilogy nga na to, Widow's Web, Royal Blood at War, mga characters dito ay yung mga magagandang parte. Yung mga artista na to ay magagaling para may panatili akong panoorin sila. Pero maganda ba para sa culmination ng palabas yung isinulat sa mga characters na to? Hindi. Ang gulo. So para sa ranking ko ng mga characters, ang Widow's War, least favorite characters ko in terms of writing. Next ay gumanda naman siya sa Widow's Web, sinundan ng mas pinaka-superior na Royal Blood in terms of realism. Sa Widow's Web, ang pumatay kay Alex ay si Blood Sagrado. Ang motive niya ay iligtas si Jackie sa abuso nito ni Alex. Ang twist pala dito ay ang ginawa lang ni Blood ay frustrated murder dahil nakasurvive si Alex, pero ang nagsarado ng lahat sa isang surprise twist ay si Boris. Ang motive niya ay di malinaw dahil hindi naman natin nakita na may hindi sila magandang relasyon ni Alex mula sa mga flashbacks or nung habang nabubuhay pa si Alex. Ang alam lang natin ay isa siyang attorney na may gusto sa sister ni Alex na si Barbara at nalaman na lang natin kung kailan tapos na yung palabas. Roll credits na. Sa susunod na Lunes, iba na yung teleserye sa time slot na yon. Wala nang exposition o iba pang sasabihin kasunod nun. Ginawa na lang nila ito bilang panggulat at nakasalalay ito kung gaano ito ka-effective. Ang pinapakita nila sa ending dito ay hindi siya tungkol sa motibo at ito'y pinakita na lang mula sa pleasure ng silent killer na to na hindi niya napanagutan yung mga kung ano bang ginawa niyang krimen. At nasa Widow's War na tayo, palakad-lakad pa rin siya, di pa rin natin alam yung motibo niya. Case closed na yung Widow's Web, pero ang gumawa ng krimen ay nakakalakad pa rin ng malaya. 10 out of 10 twist, no notes. Sa Royal Blood naman, ang pumatay kay Gustavo ay sila Margaret at Diana. Kung pag-uusapan natin si Margaret,
hindi na siya mentally sane. Nailatag yung lahat ng motibo kay Margaret. Pinaka-tragic yung kwento niya, namatayan siya ng anak at ng asawa dahil lang hindi pabor yung tatay niya rito. Sa una talaga, ayaw niyang patayin yung tatay niya dahil may nagkakakonsensyan siya. Pero naging puppet pala siya ng pinaka-mastermind na si Diana. Meron siyang motive, naintindihan ko yung motive niya. Pero kung paano ito inilatag ng storytelling, direction, ay masyadong minadali para magkaroon ako ng masyadong pagkabilib. Literal na tapos na ang lahat at saka lang nilagay itong exposition sa motive ni Diana tungkol sa father niya na nakaaway ni Gustavo. Ito yung backstory ni Diana. Pero hindi natin to nakita yung element na to or kahit anong hint or sign na merong gantong tinatagong vendetta si Diana nanggaling lang kung saan. Isa pa, meron nga rin pa siyang backstory dito sa ating bida na si Napoy. At tapos parang wala siyang nasuspetsahan dahil tungkol doon. Sa tingin ko, masyadong binigla. Oo nga, yung trilogy na ito ay tungkol sa mga biglaan at parang ganito nga rin yung twist tungkol kay Boris sa Widow's Web. Pero yung pinagkaiba dito ay binuhusan ka ng flashback, tapos flashback within that flashback. Hindi ko type yung ending na to sa totoo lang. In total, ayos naman yung kinalabasan. Sa kalahati lang ng reveal na to. Hindi naman ako masyadong dismayado. Hindi katulad ng Widow's War. So una, namatay si Paco, hindi sadyang naitulak ni Sam. Sunod naman nun, yung pinsan niya na si Basil na nilason ni Jericho. Ganito yung mystery na gustong imamark ko. In quotation marks, parang gusto nilang i-commercial or ibenta sa mga manonood. Tapos, sino naman ito? Siya si Beverly. Wala siya sa original cast. At namatay din siya. Pinatay siya ni, sino to? Siya si Juliet. Isang random na nanggaling lang kung saan. So yung kwento nito ni Juliet na nagpakita nga kung saan ay kamag-anak siya, isang Palacios employee, na sa kung anong rason, indirectly napatay nila Galvan at Aurora. At marami rin nga palang casuals nung incident na yon sa mining company nila. Kaya yung surprise twist dito, itong Widow's War ay binaligtad na kwento ng Dirty Linen kung saan yung inaasahan nating bida na mga pinapatay ay yung mga Palacios, sila yung kontrabida, at lahat ng katulong dito ay turns out espiya, maliban sa mga ilang few na gustong patayin lahat ng Palacios. At ang daming plot holes sa kalat na ito. Isa sa mga victim ng massacre na ito ay si Peter. Naging target siya nitong killer niya na si Inigo kasi akala niya Palacios siya kasi nag-impostor siya. Kinuha niya yung identity ni Jericho na isang bastardo ng Palacios na nagkukunya ring katulong. Tapos nireveal niya rin yung sarili niya. So yung balak nga rito, parang gustong patayin ito ni Inigo itong Palacios dapat na to na impostor. Pero yung pinaka-mastermind nga, si Jericho. So, pinapakita yung katanungan na kung si Jericho yung mastermind, edi sana parang alam ni Inigo yung buong backstory dapat ni Jericho at yung nangyayari sa loob ng Palacios. So, kaya yung teorya ko siguro, hindi dapat si Jericho yung mastermind. Kasi kung ganun, dapat alam ni Inigo na wala nang ibang Palacios na bastardo kasi siya lang yung bastardo eh. Ba't may Peter pa? Siyan ba nang galing tong Peter na to? Di ba siya nagtaka? Dahil dapat din niya na sana pinatay si Peter. So yung mga killers dito ay ang dami. 5 to 6. May mga at least pinatay sila isa-isa. At karamihan sila mga katulong at saka 2 randoms na nakuha ni Jericho. At lahat sila ay kapares lang ng problema ko kay Diana sa Royal Blood kung saan ang motibo nila ay pinakita na lang kung kailan 3 episodes na lang ang natitira tapos 2 episodes doon ay papatayin na sila at yun nagmonolog pa sila. Pinagbigyan ko pa ng pass si Diana kasi at least isa lang siya pero dito minultiply nila yung problema na yon sa 6 times. So ang merong list superior killers ay yung mga ilang hindi ko mapapangalanan ang dami-daming killer sa Widow's War. Sunod dito ay Royal Blood. At ang pinaka the best na killer sa trilogy na to ay nasa Widow's Web. Itong trilogy na ito, ang pinakapaborito kong bagay na nangyari sa GMA. Ilang buwan na rin nakakalipas nung natapos ang Widow's War at naalala ko na excited pa ako nung una tong na-announce. Nung natapos ang Royal Blood, naalala ko nagkaroon ako ng feeling na yon. Ang feeling na yon ang nararamdaman ko. As of now, nararamdaman ko pa rin habang nirecord ko yung video na to na nagsimula nung natapos rin yung Widow's War nung January. Namimiss ko tuloy yung purpose ng, in quotation marks, serye.
Ang common na words na na-associate sa mga teleserye ay cliffhangers. At ang teleserye na to ay sinamantala tayo mula ron. At dito nang gagaling yung sinasabi kong kinakaadikan ko tong trilogy na to kahit yung Widow's War ay naging masamang klaseng bisyo na. At gaya ng sa sinabi ko doon sa Honest Pinoy Trailer episode ko para sa Widow's War, sinira nito ang dignidad ng magandang interconnectedness nitong murder mystery serye. Hindi ko pa napapanood ang Slay pero sa detective pa lang na ginampanan ni Royce Cabrera, alam ko nang hindi to connected sa trilogy nito. Isang bagong simula siguro ito sa bagong klaseng gamot na nararamdaman ko na posibleng kakaadikan ko rin. At sa pag meron akong sapat na oras, baka i-marathon ko to at gawan ko rin ng ganitong klaseng review. Oras na para sa mga scores. Ang Widow's Web ay merong score na typical sa mga teleserye na nagustuhan ko na 7.5 out of 10. Ang Royal Blood naman ay 8 out of 10, habang ang Widow's War naman ay merong average, sobrang average para sa isang teleserye na 5.5 out of 10. So ayun na yung versus video ko para sa trilogy Widow's Web, Royal Blood at Widow's War. Ano masasabi nyo? Anong paborito yung serye sa trilogy na to? Aling character sa trilogy na to ang paborito nyo? Aling kamatayan or reveal ng killer yung pinaka-favorite nyo? Paalam nyo sa akin sa comments at sa susunod ulit, ingat!